Yes po. Guay lao pe tui tai liok lai. Continue. Gua si Tiongkok lang. Muling lumantad sa ikalawang pagdinig ng Senado si Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo na inuugnay umano sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa pagdinig ng Senate Committee on Women na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros. Hinimay ng chairman ng komite ang buong pagkakakilanlan ni Mayor Alice Guo. Duda kasi ang mga senador sa inilabas na birth certificate ni Mayor Alice Guo na nakalagay ang pangalan ng kanyang ama na si Angelito Guo at ina nito na si Amelia Leal na umano'y kasambahay ng kanyang ama. Samantala ibinunyag ni Senator Jingo Estrada na isang alkalde sa Pangasinan at di umano'y live-in partner ng controversial Mayor Alice Guo ang namamahala ng operasyon ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Bamban Tarlac. At ito ang kanyang matinding revelasyon. Panuorin ang full update sa pagdinig ngayong araw tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Alice Guo. Panuorin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Opo, Madam Chairman. At yung pera po na pinagbili ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ng trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, BIR, pwede ba tayo pwede natin makita yung income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya doon sa kanyang embroidery na para magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano-ano pa mga luho or mga helicopters? Attorney Tibayan? Including po yung father niya, yung tax returns ng father niya. Well, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Saan po yung embroidery factory? Is that the factory? Yes po, Your Honor. Anong pangalan? QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Opo. Okay. Ilan ang empleyado po nito? Hindi po ako yung nagmamanage po dun eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para Yung makapunta- tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po yung mabinibigay na pera sa'yo? Hindi po siya in a monthly basis po, Your Honor. Pero yung capitalization, di ba nakapagbigay siya kaya ka nagpagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Yung embroidery po ang nagmamanage po is yung tatay ko po. 14 years old pa lang po ako, nag-umpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then po, binibigyan po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binigyan ka ng father mo, kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Opo, Your Honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Tapos unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundar ka ng negosyo. Kasi dapat pag nagpundar ka ng negosyo, dapat masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. Ang understanding ko po, since hindi po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But that has to be declared BIR, di ba? So anybody, anything na pera na pumasok sa iyo at yung perang yon in-invest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan? Attorney? Yes po, basta may income po na receive, no? Even if at the end of the day, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, ano yung negosyo with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair? Go ahead. Ano negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may Magkano embroidery din kinikita po. niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay sa'yo tatay mo? Sino mo nagbibigay tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano ng pera. binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1 million, minsan 2 million. Gaano kadalas Depende yung po. 500,000? Gaano kadalas yung 1 million? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gaano kadalas yung magbigay? Since 14 years old ka? Opo, Bibigyan since ka 14 years old po ako. Negosyante ka na nung 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so nagbibigay siya ng pera, kalating milyon, 1 milyon, saan mo nilalagay pera? Sa farm po. In fact nga po, kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ko pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Siguro may 1 linggo lang po. Sigurado kong babalik? Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas. Okay, Mayor, meron lang ako tatanong, sana sagutin mo ang Opo. buong katotohanan. Sino nag-operate o nagmamanage ng POGO before you became mayor? Your Honor, ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Yung si Shi Chun Chan po na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado?
Sigurado po. Wala kang live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, nagmamanage ng POGO operations mo sa Bamban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala kang relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner, wala Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag-usapan. No, because this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the POGO operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po yun totoo. Mayor din, kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag ita-divulge ko, siyempre, di-deny mo. Hindi naman po kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami pong kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nililink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Hindi Sino po totoo. ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madami pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako Ikaw ng totoo. nagsasabi, kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino ngayon na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng At pogi po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko naman makilala eh. Yung po nagkwento po As sa Sen. inyo. Jinggoy said, hindi po laughing matter ito. Opo. Madam Sorry Chair. po. And Sen. Jinggoy, I think Sen. Rafi would like to interject. So, Wait will allow lang, Sen. one Rafi. second. Senjigo, kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter really. Because- ang ginagawa lang din sa Senjigo is establishing your connection. Lumawak yung connection mo kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na opisyal. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na opisyal sa executive nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. You sure? Opo. Sure po. Okay. Thank you, Sen. Rafi. Sen. Jinggoy? Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, di sabihin mo na rito sa committee. Your Well, Honor, kaya ako binibring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung naliling sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your POGO business. Alright? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care kung may relasyon kayo, so be it. Wala akong pakialam. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka doon sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung May Pogo, Pogo rin. yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya nga, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, doon po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala pa akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing di mo kilala yung nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, honestly po, bago po nangyari to, masama yung loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Partner ng tatay mo? Opo. Okay, how many motor vehicles do you own? Sa ngayon po, isa po. Isa lang? Opo, sa ngayon po, isa po. Saan salin to? Pero marami kang dump truck. Tapos Yes. pangalan mo lahat. Yung dump truck po, opo, nabenta ko na rin po yung dump truck. Okay, paano ka nagkaroon ng helicopter? Magkano yung binigyan ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po at sa loob po ng 2 years po minigay sa akin ng tatay ko po yung kalahati po nung pangbayad po ng helicopter. Kalahati. Opo. Kasi ang nakalagay dito, 60 million pesos. Your Honor, nabili po siya less than $1 million po. Yung dollar po nung time po na nabili po is kung di po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2019 po yata. Kanino nyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air. Opo. Kay Archie po. Ang kausap ko po si Sir Rene.
Rene, Rene... Sia. Opo, Rene Sia po. Sia. Opo, Sia. Patay Opo. na. Namatay na. Ay. Anyway, bakit Pogo yung napili mong negosyo? Your Honor, wala po Mas ako nagaling kayo sa piggery at farming business. Your Sino Honor- nag-udyok sa'yo na magpatayo ng Pogo doon? Your Honor, wala po akong Pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. Wala kang negosyo Pogo? Wala po ako Sino negosyong Pogo. nagmamanage? Bakit mo pinayagan magkaroon ng Pogo doon sa property mo? Your Honor, nag-umpisa po kami, yung Baofu po, bago po ako nag-divest po, in-invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po, wala po akong Pogo na business po at hindi rin po ako nagmamanage po ng Pogo. At license po yung Pogo na andun po sa Bamban. Ang sa akin lang po, is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, doon sa interview mo kay Miss Karen Davila, na pinalabas lang nung Lunes, sinabi mo na bumili ka you bought the Baofu land in Bamban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, Your So that Honor. was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor. But how much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Ang usapan po namin dyan ay sa akin po yung majority po ng share. At Saan nung, mo kinuha yung pambayad ng lupa? Yun ang yung tinatanong. pangbayad po ng lupa, installment po, Your Honor. Installment? Magkano Opo, installment po, partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano yung galing sa tatay mo? Your Honor, ito double check ko po. Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Meron po akong loan po, Your Honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon, hindi ko po sure yung exact pero almost 200 po. Mga 190 po siguro. 190 million. So tinatanong sa'yo ni Senator Risa, ni Madam Chair kanina, kung sino yung mga Board of Incorporators mo rito sa Baofu. At halos lahat ay may mga criminal records. At sinabi mo, ngayon mo lang nalaman? Your Honor, dun sa Zhang Ziyang, nalaman ko po nung first hearing po na fugitive po siya. Before po noon, hindi ko po talaga alam. Dun sa naman po dalawa, nakita ko po dun sa Facebook post po ni Madam Chairman po at gumawa po ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Baoying? Lin Baoying, yan po yung nakita ko po kahapon po na isa po siyang incorporator po ng Baofu at nung after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Si Lin Baoying tsaka yung isa pa po na lalaki hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang po dyan si Zhang Ziyang. Kasi she's the only woman accused in the $2.8 billion money laundering case. Ito. Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Your Honor. Board of Directors ng Baofu, hindi mo kilala? Hindi ko po kilala. Ang kakilala ko lang po dyan, ang kausap ko po dyan is Zhang Ziyang. Sino ulit? Zhang Ziyang. O ano siya? Board of Incorporators din? Opo, Board of Incorporators. At siya po yung kausap ko po. So hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Lin Baoying, hindi ko po siya kilala. Ilan ba yung Board of Incorporators mo? Meron pong 3 foreign po. Walang Pilipino? Meron pa po isang Filipino. Sino? Rachel Joy po. Ikaw, anong participation mo doon? Ang participation ko po doon sa Baofu po ay sa akin po yung property, sa akin po yung lupa. Hindi ka member ng Board of Incorporators? Bago po, incorporator po ako at after ko po mag-divest po, umalis na po ako. After kang, Mag-divest po, 2021 po. nung nag-mayor ka? Hindi pa po ako mayor po noon. Gusto po nila magpasok na po ng pera at wala pa akong ipapasok. Kaya napag-usapan po namin na ibebenta ko na lang po yung percentage po ng share po na hawak ko po. Alright, Madam Chair, since the majority of the senators is meeting today, I will just reserve my right to question the next hearing. Certainly, Sen. Jinggoy, at Thank you, salamat Madam po. Mayor. Nung ni-raid yung negosyo mong Pogo doon sa lugar mo, sino yung local official na nagsalba sa'yo, na tumulong sa'yo? Your Honor, hindi ko po siya negosyo. Wala pa ako negosyo po na Whatever, po. nung ni-raid, sino yung tumulong sa'yo ron? Yung na-read po, Yung local official? Sen. Jinggoy, kung wala na po tayong tanong kay Chair Garcia, Wala. i-excuse na po ng komite. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mayor Guo, please proceed to answer the question of Sen. Jinggoy. opo, Sen. Jinggoy, yung nakaraan po na March po. Yeah. Dalawang raid. Wala naman, Parang sumaklolo. wala naman po. Wala local official, yung mayor ng Pangasinan. Wala po, wala po. Sigurado ka, ha? Sigurado po ako. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. Hindi. Pero meron ko naging boyfriend na mayor before? Wala po ako naging boyfriend na mayor. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil meron akong testigo na makakapagpatunay na yung karelasyon ay nagmamanage at nagmamanage ng negosyo ng Pogo rin sa lugar mo. Opo, sige po. Salamat, Sen. Jinggoy. So, bago lang yung mga tanong ko tungkol sa tatlong SALN ninyo, nabanggit nyo kanina, Mayor, na 17 years old kayo unang pinapirma ng tatay nyo ng cheque. Menor de edad pa po, bakit po kayo pinapapirma ng cheque noon? Your Honor, gusto po ako turuan po ng tatay ko mag-manage po ng negosyo.
Okay, just noting na ang menor de edad hindi po pinapayagang pumirma ng cheque. Kung kaya nga, that's behind reforms like yung sa SK Reform and Empowerment Law. Opo, Anyway, opo. yes, Mayor? Meron pa kayong gustong isagot dyan? Your Honor, I might be wrong doon sa 17, pero baka mga 18 or 19 years old. Pero nangyari po yun sa akin, sa pagkakatanda ko po is 17 po. So kung may ano, baka mali lang po ako sa edad po, Your Honor. Okay, noted, Mayor. Ngayon, yung mga tanong ko po sa inyong mga isinumiteng SALN. So, meron po kaming kopya dito na SALN as of June 30. Ito po ay SALN na version na... Ay, salamat po, Sen. Jinggoy. Yung June 30, 2022 SALN nyo, pinadala ng inyong counsel. Meron din po akong July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, padala naman ninyo, Mayor. And then of course, meron akong kopya dito. Meron kaming kopya nung SALN as of 2023, June 30, 2023, bilang bahagi ng inyong compliance. So kapansin-pansin po, yung SALN ng June 30, 2022, ay may nakalistang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na mga real properties covered by mga TCT. O, bawat isa nito covered by TCT. 3, 6, 7, 8, 9, 10, kung hindi ako nagkakamali. Pero yung SALN nyo na July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, 3 na lang ang nililistan yung real properties, all covered by TCT. So, ano pong nangyari sa pagitan ng June 30, 2022 at July 1, 2022? Kasi June 30, meron kayong dinisclose na 10 real properties bilang assets, pero biglang kinabukasan, 3 na lang. Ano na nangyari dun sa 7? Your Honor, first time po, hindi po ako marunong, kaya nag-file na lang po kami ng amendment po doon sa SALN po. Anong hindi nyo alam dun sa 7 real properties na dinisclose nyo nung June 30 SALN, pero hindi nyo na dinisclose noong June 30? Oh. June 30. Ito po yung June 30. Your Honor, one moment po ha. Dapat nga, kung nagkamali sa unang SALN the day before, baka dahil kulang ang dinisclose at i-disclose yung buo, yung lahat the day after. Baliktad ang nangyari, nabawasan. Okay. Your Honor, doon sa SALN po na inamend po ng accountant po, ito double check ko po ulit. Pero I believe baka nagkamali lang po sila sa date. So, inamend ng accountant. Pero, syempre, i-check ito ng mga legal officers nyo at pipirmahan nyo. Pinirmahan nyo pareho ang SALN. Lahat po kami nagsasubmit ng SALN. Ayan, may pirma kayo nung June 30, SALN. May pirma din kayo, yes, nung July 1 na SALN. And in fact, parang daming time warp na nangyayari dito eh. Yung SALN data July 1 ay actually unang sinabit sa amin. No? Na parang maraming mali at kulang. Yung later na nasubmit sa amin ay yung June 30 na SALN na mas maraming impormasyon. Opo, Your Honor. Ito double check ko po ito. So during this hearing, Mayor, hihintayin po ng komite yung sagot ninyo galing sa inyong Counsel. sino yung sinabi nyo nag-draw up nito? Yung accountant ninyo ba? Opo, at yung counsel po. Oha, at saka yung counsel. Pero alam naman po ninyo, ang SALN ay public document, taon-taon ini-expect sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno at dapat makatotohanan at walang inililihim. Opo. Kailan po ginawa yung amendment sa unang SALN? Kailan inamend yung June 30 SALN para maging July 1, 2022 SALN? Sorry. Or rather, okay, kasi nakakalito talaga yung mga time... Well, sorry, nakakalito yung mga time warp sa dokumento ninyo. Kailan inamend yung July 1, 2022 SALN para maging June 30, 2022 SALN? Kailan po nangyari yun? Your Honor, based po dito sa notaryo po is July 30, 2022 po. July 30, 2022 ang Amendment po. amendment. Tapos inantedate pa. Kasi yung unang sinabit ay dated July 1 na mas konting mas Opo, konting information. Opo, Madam Chair. Yung July 30 po, yan po yung na-amend na po. Wala kaming hawak na SALN July 30. Ang sinasabi nyo ba ay inamend nung Opo, July 30? Inamend po ng July 30 po, Madam Chair. Pero inantedate as of July 1. Tapos sa 10 unang dinisclose na real properties under assets, naging 3 na lang. Bakit ganon? Or subject yun ng isasagot nyo mula sa inyong accountant at saka inyong counsel? Opo, Madam Chair. Kailangan sagutin kasi weird Opo. talaga eh.
As in very, very weird. At saka po, Mayor, pakisagot, yung July 1 SALN, ayun, business interest and financial connections, not applicable. Walang disclosures. Samantalang yung, ito meron. Samantalang yung June 30 SALN, naka-disclose at least yung QJJ Embroidery Center at yung yung Con-Hork Summer Real Estate Group. Pero yung amended SALN nyo, nasabi nyo in-amend July 30, submitted dated July 1, wala na po yung QJJ Embroidery, wala na rin yung Con-Hork Summer. So pakipaliwanag din bakit ganon. Opo, Madam Chair. Madam Chairman, pato-double check ko na po ngayon sa council po at sa accountant po. At within the day po, magbibigay po ako ng sagot po doon sa question niyo po. Yes, dagdagan ko lang po yung kailangang sagutin Opo. at within the day dahil Opo. inihambing din namin yung SALNs ninyo noong Opo. 2022 at yung SALN ninyo dated naman 2023. Specifically, June 30, 2023. Teka, excuse me. This is also 2023. Sorry, dated December 31, 2023. So ang mga tanong naman po dito ay yung pagkumpara nung 2022 SALN nyo at saka 2023 SALN. So mula, okay, sorry ha, nakakalito kasi iba-ibang dokumento, iba-ibang petsa pa. So yung tanong pa sa 2022 SALN nyo, dahil sa amended, yung QJJ Embroidery na lang at yung Con-Hork Real Estate Group na lang ang dinisclose. So ang tanong ay, nasaan na napunta yung smelting, yung Q-Seeds, yung slaughterhouse? Kayo ba ay nag-divest? Hindi kayo nag-divest? Your Honor, yung smelting plant po, supposedly, ano po siya smelting po ng mga plastics po. However po, pagkakatanda ko, hindi po natuloy po yung negosyo po na yun. Pero dineclare nyo, dinisclose nyo sa July 1, yung unang SALN nyo ng 2022. Nakalista yung smelting doon. Opo, pero double check ko po, Madam Chairman, pero wala pong ganun po natuloy po na negosyo. Okay, pero nandito yan ha. Opo, ito double check ko po ngayon po. And, okay. So, ihambing natin yung 2022 SALNs ninyo at yung 2023 dahil mula 2022 hanggang 2023, tumalon yung net worth ninyo mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos. At may utang ka pang 250 million pesos dyan? Totoo po ba yung utang na yan sa bank? Your Honor, opo, doon sa previous po, doon sa unang SALN ko po, na-declare ko na po yung utang ko po sa bangko. At magkano yung utang na yon sa bangko? Nung time po na dineclare ko po, nasa almost 200 plus 250, ganun po. 250 million. Opo, ngayon po nabawasan na po siya unti-unti. So, totoo ba yung utang na yan sa bank? Opo, totoo po yan. Paano lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared. Paano po lumaki? Your Honor, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, at nagkaroon po ako ng loan po sa bangko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa po akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng 6 na taon, no? Paano lumaki ng 140 million? Pwede bang matanong saang bangko yung utang nyo? Security Bank po. Security Bank. Security Bank. Okay. Para saan po yung utang? Sa farm po, doon sa piggery po. Aha. Tapos, may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Meron po. Pwede po ako mag-provide po. Alright, Hingi po ako sa salamat. bangko po. And kaya ko po itinatanong ang mga detalye ito dahil yung SALN dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Opo. No? So kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan Opo. simpleng tao lamang. Opo. Backtrack ako sa, sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor, hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. May isa pa. Opo. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi meron pong car show po sa Tarlac that Yun. time. Opo. Wala pong dokumento po, hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Opo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanina po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy? Roy...
Rodri. Bibigyan ko po agad ngayon yung apelido po. Hindi nyo ko lang alam po. yung nagpahiram sa inyo ng 33 million peso car? Rodri na, 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan nyo dahil pinahiram niyang napakamahal na kotse. Dapat Opo, alam niyo yung pangalan niya. ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala niyo sa surname niya? Rodriguez po. Roy Rodriguez? Rodriguez. Sino po siya? Sa kanya po yung McLaren po. Pero sino po siya na nakaka-afford ng isang McLaren? Nakilala ko po siya, gawa po ng mga sasakyan po. Okay. Itatanong ko rin yung sasakyan. Siya ba ay isa sa mga incorporators nyo dito sa West Cars? Hindi po. Nakita ko lang po yung dokumento. Sige po. Okay. Ang nakalagay po ditong incorporators sa West Cars, Yan Patrick Samson, kayo, Alice L. Guo, Jerome Samson, Jacqueline Samson, pare-parehong middle initial D sa naunang Samson, so baka magkakapatid dito, at Carlo Flores. Wala pong Roy Rodriguez. Ano po siya sa West Cars? Hindi po siya connected po sa West Cars po. Madam Chair, i-confirm ko lang po yung surname po. Ipaprovide ko po ngayon agad po. Alright. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot, sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yon. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi pa yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So another mystery. Ako rin Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. Your, May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan niyo, Mayor? O ayan o, wala na yung sticker. Your Honor, hiniram ko lang po siya para po dun sa car show. In fact, makikita at malalaman nyo rin po dun sa mga tao nakakita, dumating po siya nakatow. Kasi eto na po, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos. Sino po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Ano po siya? Kilala po, car dealer po. Car dealer. Opo. Pero car dealer ba siya sa West Cars? Hindi po, Your Honor. Alright. So, isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa SALN, ito naman disappearing conduction sticker. And by the way, ganong kalaki po yung West Cars, Mayor? Yung West Cars po, yan po ay isang showroom lang po ng mga sasakyan po. Pero ano yung value ng negosyo niya at yung mga sasakyang dinidisplay sa showroom? Magkano yung kabuang halaga ng West Cars? Yung showroom po, buy and sell po siya. So, nagpapadisplay po yung mga tao po. Kung gusto po ibenta yung sasakyan, doon po dinidisplay po. So, magkano po yung kabuang halaga ng negosyo ng West Cars? Your Honor, hindi po ako sure po doon sa eksakto, pero buy and sell po siya ng mga second hand po ng sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Considering po, gitna po siguro po, Your Honor, kasi second hand na sasakyan po yung mga binibenta po doon sa West Cars po. I doubt na middle size lang at hindi lang po second hand cars yan. Second hand, yes, mayroon, pero meron din mga brand new at hindi mga pipitsuging kotse. May ka-level ng McLaren, may kung ano-ano pang mga social na brand, mga limousine, mga bridal cars, mga bulletproof vehicles. Hindi po yan gitnang size na ano. I wish, Mayor, na pwede nyo na lang kaming sagutin ng diretsyo, hindi parang mga nagda-divert na mga sagot na pag pina-follow up naman namin ay nalalaman po na hindi po accurate or makatotohanan yung sagot. Ilan po ang kotse sa inventory ng West Cars? Your Honor, as much as possible ay ako po sumagot na I don't know at hindi ko po alam. Pero as of the moment po, hindi ko po talaga alam. Gawa po ng West Cars po, buy and sell po, may nagpapadisplay. Pagkatapos po, benta, bili, benta, doon po yung nangyayari po doon sa West Cars po. Pero incorporator kayo at any given time, pag may nagtanong, malay nyo may prospective investor gustong mag-buy in din, itatanong sa inyo on any given day, ano yung average number ng mga sasakyan dyan. Siguro naman dapat may working knowledge kayo. Yun lamang po yung sa akin. Opo, Your Honor. And, yung West Cars po kasi, Your Honor, hindi po ako yung mismo nagmamanage po doon. Yes, incorporator kayo. Pero I suppose, kung incorporator kayo, meron kayong working knowledge ng negosyo. Yeah. Due diligence na naman. And interesado po ako because yung McLaren 620R na ipinanalo nyo sa Fiesta nung Disyembre sa Concepcion, yung gray na may spiderweb design na yan, very rare po. Very rare. Ang alam ko may CDs po yan sa custom. So, did another one like that find its way here? Your Honor, dumating po siya nakatow, hineram ko po siya. Besides po that, kung ano po yung background po ng McLaren 620R po, wala na po akong idea. At siguro din po, after this Senate hearing po, tatawagan ko po sila at aalamin ko po. Para sa susunod po na tanong niyo po sa akin, kompleto na po yung details ko po. Definitely hindi po siya sa akin po. Hineram ko lang po siya para sa car show po. Kay Mr. Roy Padiernos. Padiernos, Alamin namin siya. Mayor, may papakita naman din po ako dito na mga assets na di umano ay sa inyo. Opo. Can you confirm that these assets are yours?
Yan po, mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po sa akin. Meron po ditong sa real properties, ano ba to? QJJ Farms, Yes po. residential house near QJJ Farms, QJJ Embroidery Center, Baofu Compound, J-Link, 3-Link Farm, at another 3-Link Farm, Ford Expedition, GMC, truck, dalawa pang Ford, naulit ko lang yung isang Ford. So isa pang Ford, Toyota Land Cruiser, Isuzu truck, or baka yan, isa, Honda HR-V, Hyundai Tucson, BMW, GAC wagon, Ford Ranger, Gladiator Jeep, 3 Sino truck na dump trucks, Isuzu closed van, Isuzu truck, 2 Isuzu truck, na yung isa drop side. Can you confirm na assets ninyo ito? Your Honor, hindi ko na po sila assets. Especially yung sa Baofu po, nag-divest na po ako ng 2021. Yung sa Ford Expedition po, nabenta ko po siya ng 2020. Kaya ko po siya naalala dahil po nakita po siya sa loob ng Baofu compound. Doon sa Land Cruiser po, wala na rin po sa akin. Honda po, wala pa akong maalala na mayroon pa akong Honda. G-Wagon po yung isa. Wala na rin po sa akin. Buy and sell po ng kotse po kasing negosyo din po doon sa West Cars. Kaya umiikot po lang na sasakyan. Pero ang sasakyan ko po, nagamit ko po ngayon is yung GAC po, yung CAC po. So, bukod sa Baofu, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung 5 pang properties dito, naka-declare ba sa latest SALN nyo? At bukod dun sa Expedition, Land Cruiser, Honda at G-Wagon, dun sa mga 16 na sasakyan. So, yung isang dosenang sasakyan pa, lahat din ba iyon ay declared sa SALN na latest? Madam Chairman, hindi po yung pag-aari ko na, kaya hindi po siya naka-declare po sa akin. Ito double check ko rin po, yung na-mention nyo po. Yung iba po kasi dito, ngayon ko lang po narinig, ngayon ko lang po nalaman na nakapangalan sa akin, pero definitely po wala pong ganun sasakyan po. Sige po, paki-confirm lang, no? Yung Meron pa po 5 pang isang properties at Opo, yung properties po, Madam Chair, ano isa po yung mga pang properties po? sasakyan. Nandito po, yung binasa ko kanina. Actually, mga negosyo nyo, yung mga Q. Yung Opo. mga Q businesses, QJJ businesses. Opo. At ilan pa. At yung 3-Link businesses. Opo. Paki-confirm kung dineclare nyo sa SALN nyo. And then, Mayor, sabi nyo po, mayroon kayong chopper, pero binenta nyo na. Do you stand by this statement? Yes po, Your Honor. Kasi po, pagkatapos nung nakaraang hearing, kumontak po kami sa CAAP. At active pa po ang registration ng chopper nyo Opo. na nasa pangalan nyo. Ito po. Yes po, Your Honor. So can you explain this? Bakit sinabi nyong binenta nyo na ito samantalang lumalabas, kayo pa rin yung may-ari? Your Honor, ang kontrata po namin yan ay deed of absolute sale po. Ay, deed of conditional sale po pala. Babayaran po siya in next 6 months po. Installment din po. Next 6 months. Installment po siya monthly po. So, are you telling me na pagkatapos ng kalahating taon, anong mangyayari? Anong mag-iiba sa dokumentong ito? After po mabayaran po, mag-execute na po ako ng deed of sale po sa kanila. Okay. So sa ngayon, pagmamayari nyo pa rin? Ngayon po, hindi na po. Itong chopper? Kasi hindi na po ngayong pag-aari ko po, Your Honor. Kasi meron na po, binenta ko na po, however po, hindi po siya full payment po, kaya hindi po siya deed of sale. Kaya ginawa po siyang conditional sale po. So habang hindi pa deed of sale na consummated, kayo pa rin yung may-ari? Hindi na po kasi nagbabayad po siya sa akin ng installment po na 6 months po. So sinong may-ari? Meron po isang British company po. Anong Magpaprovide pangalan ng British company? Ipaprovide ko po yung contract po, Your Honor. Ang magiging eventual owner ay empleyado ng British company? Ang magiging eventual owner po ay yung company po na bumili po sa akin. Na yun yung British company? Opo, magpaprovide po ako ng copy po sa inyo po, Your Honor. So yung British company po yung nagbabayad sa inyo ng on installment in the next 6 months? Yes po, Your Honor. Meron lang po kami agent in between na magbabayad po sa akin. Anong klaseng British company yun? Bibili ng chopper tapos on installment pa? Your Honor, provide ko na lang po yung details po na lahat po sa inyo para mas ma-investigate nyo po na ano po. Actually, last hearing nyo pa kasi sinabi na ibinenta nyo sa British company. And Apo. last hearing nyo pa pinangako ibigay yung pangalan. So anong pangalan ng British company? Your Honor, okay lang po, hingi po ako ng extension po. Within the day po, bigay ko po yung contract I'm po. sorry, Mayor. Binigyan Sige na po kayo ng ilang araw mula nung nakaraang hearing and you promised to Apo. tell the committee the name of this British company. So please. Apo, ngayon, ano yun yes, po? opo. I need the answer now. Kasi dapat hindi ganitong kahirap magtanungan ng magkatrabaho sa gobyerno. Kung facts yan, dapat na ibibigay natin sa isa't isa. Apo. Hindi yung humingi kayo ng palugit noon, ibinigay naman ng chair. Ngayon, ipa-follow up ko, hihingi na naman kayo ng palugit. No, please, if there's any truth to that sale to a British company, ano po yung pangalan ng British company na yan? Opo, Your Honor. Ano pong pangalan niya, Mayor?
Tinatawagan ko na po ngayon, Your Honor. Iko-confirm ko lang po para sigurado po. Ko-confirm nyo yung pangalan? Iko-confirm ko lang po para sigurado. Bakit Kasi hindi nyo alam, Mayor? Binenta nyo sa kanila, they owe you money. Babayaran kayo on installment for 6 months. Ano pong pangalan ng British company nila? Your Honor, yung pangalan po, ang na-execute po is yung lawyer. Kaya iko-confirm ko lang po para sigurado. Sinong po. lawyer? Lawyer ko po. Anong pangalan ng lawyer nyo? Attorney Phil Joy. Attorney Phil Joy. Opo. Apelyido nila yung Phil Joy? Phil Joy po, Baluyot po. Baluyot. Andito ba si Attorney Baluyot? Opo, wala po. Ang pangalan po ng company po, New Summit Industries Limited po. New Summit Industries Limited. Opo. Anong negosyo nitong New Summit Industries Limited? I believe po, ang negosyo din po nila is chopper din po. Chopper din. So Opo. chopper ang negosyo nila pero bumili sila ng second-hand chopper sa inyo. Ang pagkakalam ko po, Your Honor, matagal daw po ang waiting time po ng Lion Air po ngayon. At it so happen po, binibenta ko po, dahil ang gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. So itong New Summit Industries Limited, nasa chopper business, pero hindi makabayad sa inyo ng cash, magbabayad sa inyo on installment over 6 months. Yan po yung usapan po namin, Your Honor. Alright. Alam niyo, Mayor, hindi kailangan ganitong kahirap. Opo. Ano po, sumagot sa tanong ng Senate Committee na kailangan parang halos kalad ka rin. Hindi, nakilala niyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So never niyo siya nakilala. Never ko po siya nakilala. Saan niyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. Sa father niyo po. Opo. So ito ay kwento lang ho ng inyong father. Yes po, Your Honor. Okay. Kaya tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father ninyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Filipino po. Filipino siya, Opo. sinabi niya. At Opo. sinabi niya ang pangalan ay, anong pangalan po ng biological? Amelia Leal po. Amelia Leal po Opo. ang pangalan. Okay. Na si Amelia Leal, wala pong birth certificate. No? Si Angelito Go, wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. Since siya kasi yung nag-file nitong itong birth certificate mo, gusto rin namin makilala kung sino siya. So ito ba siya? Use the mic. Opo, Your Honor. Siya ito. Opo, This siya is, po. just to put on record, this is an ID, the passport supplied by the Bureau of Immigration. No? So makikita natin dito, Chinese passport ang hawak niya. In fact, mukha pa siyang bata dito. No? Hindi siya mukhang 70. And you confirm this is your father? Opo. Okay. Ano ang trabaho niya dito sa Pilipinas? Your Honor, meron po siyang embroidery po. Embroidery business. Opo. Yan ang masasabi. Napakita ng ating chair, marami ko yung kumpanya. No? Binilang namin parang 8 companies. No? So, at least 8 companies. Ito bang embroidery is your main business? Kasi narinig ko rin kanina, may mga sinara, may mga hindi tinuloy. What is your main line? Ano yung, hindi natin pwedeng sabihin rin na, narinig ko sa mga interviews mo, ordinary ka. No? But isang ordinaryong tao, walang helicopter. No? Hindi ka pwede maging ordinary kung may helicopter ka. No? At salian mo is almost, in terms of assets, maabot ng 300 million. No? So that's not an ordinary person. So ibig sabihin, meron kayong kakayahan, which is fine. No? Kung may negosyong legitimate, wala namang problema doon. Ngayon, ano ba ang main business niyo na nakakapagbigay sa inyo ng yung mga assets niyo sa SALN at iba pang mga assets? Your May main business na kumikita para sa inyo? Your Honor, yung sa tatay ko po, yung embroidery, tapos may farm po kami. Embroidery and farm. And Opo. what's the name of the embroidery? QJJ Embroidery po. Embroidery. Ito yung nasa Valenzuela, di ba? Marilaw po. But at one point in time in Valenzuela. Opo. Okay. And then QJJ Farms. Opo. Okay. And then, but your father, ano ang kanyang responsibility, anong kanyang trabaho dito sa dalawa? Oversea po. Overseas siya? Opo. Ano, siya ba yung nagbebenta? Anong binebenta ng embroidery? Anong produkto ng embroidery? Embroidery po, yung tahi po. So, nag-embroider kayo para sa... Kayo ang embroidery lang, nag-embroider, di ba? Opo, yung embroidery po, parang po siyang subcon service po. Darating po yung either cut part po, at doon po yung embroider kung ano po ang ilalagay po doon sa tela. Okay. And then sa farms, Sa farm po, baboy po. baboy. And Opo. itong dalawa kumikita. Opo. Masasabi mo ba na itong dalawa ang bumubuhay sa inyong pamilya? Opo. At yung tatay ko po, meron din po siyang sarili pa po niyang negosyo po sa China. Sa China? Opo. Can you describe to us kung ano yung mga negosyo niya sa China? Ang negosyo po niya sa China, fabrics po at embroidery pa rin po. Fabrics and embroidery. Opo. And ganun rin ba anong klaseng, can you describe to us ano yung fabrics and embroidery business niya doon? Meron, ganun pa rin po. Yung sa fabrics naman po, ay buy and sell at nagdaday po ng fabrics. Yung sa embroidery naman po, ay same pa rin po dito sa Pilipinas. Yung ini-embroider po either sa cut parts po or sa tela po. And malaki ba kita niya dyan? Wala kaming documents because it's in China. But in your opinion, yan ba ay malaki pang kita niya dyan sa negosyo niya sa China? Your Honor, hindi po niya nadidisclose po sa akin yung exact amount po. Pero yan po yung negosyo pa po niya nung bata pa po siya. Okay. And then, madalas ba siyang bumiyahe? Your Honor, opo. Okay. Saan siya pumupunta?
Katulad po kahapon po pumunta po ng China po. Kasi tinignan rin namin yung records ng travel records ng father mo, again supplied by the Bureau of Immigration. Talaga madalas siyang bumiyahe almost every month. No? Like for example, in 2024, 6 times. In 2023, 12 times. In 2019, 14 times. 2018, 18 times. So almost once a month. May nakita rin ako, maliit lang, may nakita rin akong isang travel niya. It's December, I think it's one of the years, na lumipad siya 3 beses sa isang buwan. No? So madalas siyang lumilipad papuntang iba-iba. Karamihan China, like for example, in 2013, 6 times to Guangzhou, China, 2 times to Xiamen, Hong Kong, karamihan China. No? Pero kami, politiko kami, no? But, parang kakaiba yung bumabiyahe almost every month at sa isang buwan, 3 beses sa isang buwan. So ano yung kanyang, can you describe to us, ano yung kanyang ginagawa sa China? Your Honor, ang tatay ko po, since may edad na po siya, medyo matanda na, pag umaalis po siya, dito po kasi sa Pilipinas, wala po masyado, tingin ko lang po sa aking ano lang po, wala po masyadong mga kaibigan, madalas po talaga siya umuwi ng China. And anong ginagawa niyo doon? Is that your Nag-oversee, business? may negosyo po siya sa China na ino-oversee pa rin po niya. Oh, kasi napakadalas to. And for his age, talagang napakadalas bumiyahe. At nag-umpisa to since 2016. No? 18 times siya bumiyahe papuntang China. Almost 2 times in a month. 2016 po. 2016. Almost 2 times. Your Honor, yung mga ibang travels po ng tatay ko na po, since hindi ko naman po siya araw-araw nakakasama, ang alam ko lang po, umuwi po ng China. Sumasama ka sa kanya? Hindi po. Nakasama ko lang po siya yata once or twice nung Based medyo on bata records, po. 16 times mo siya kasama. Sa China po? Yes. Hindi po ako nakarating po ng China ng 16 times po. Hindi lahat naman China, may ibang 16 times kayo magkasama. Bumiyahe. Possible po na 16 times po, pero sa China po wala po. Hindi ka ilang beses kang sumama sa kanya sa China? Sa China, ma-check nyo rin naman po sa record, baka once or twice. Hindi pala lampas ng 3 beses po. Ang dad mo ba involved sa Baofulan? Hindi po. So ito negosyo mo lang? Opo. Daddy ko po, hindi po At kasama. kanina narinig ko sinabong pinahiram ka ng pera. Your Honor, binigyan po niya ako. Binigyan ka ng Opo. pera para bumili ng lupa. Binigyan po niya ako, actually in fact, binigyan po niya ako ng pera pang-invest. Ang lagi po niya sinasabi sa akin, ako lang po mag-isa. At pangalawa po, ayaw po niya ako pumasok sa politika. Kaya gusto niya, ipatuloy ko na lang daw po yung negosyo. Yung negosyo. Mayor Alice Go, first time nyo sa politika 2022, right? Madam I'm sure Senator, yes po. this has been asked of you in the previous hearing. I just wanted to put it on record again. And before 1998, you were in business. That's what we have. Before 2022 po. Oo. Apo. At yun yung bumili ka ng lupa at nagtayo ng mga gusali doon sa mga iba-ibang korporasyon. Hindi ikaw yung bumili ng gusali, nagtayo ng gusali, ikaw yung may-ari ng lupa. Tama? Prior po, ako po. Yes. And by now, you're well aware that yung mga nagtayo ng gusali ay may mga ginawang krimen sa mga lugar na yon, teritoryong yon, kung saan kinatatayo ng lupa mo, at ang mga krimen na ito ay human trafficking among others, including illegal gambling and other criminal activities. Correct? Your Honor, before nangyari po yung raid, wala po akong alam. In fact, wala pong dumarating po ng report po sa office ko po at wala rin pong dumarating po na report po from PNP na meron pong nangyayari. Mayor, Opo. di ba ho trabaho at tungkulin ng mga mayor na alam po ang nagaganap sa kanilang lugar? Is that not your sworn duty as the chief executive of a local government unit? Your Honor, yes po. Every month po, tinatanong ko rin po, meron din po akong tao na inassign po para tanungin po yung mga housekeeping po na taga-Bamban po na kung meron po silang ginagawa, mga alimalya po doon sa loob po. And wala pong dumarating po sa akin na report po na may ginagawa po silang Gano'ng crime po kalaki doon. yung lupa, Mayor? Doon kung saan nagtayo ng mga gusali? Kung saan ginaganap ang krimen ng pangangalakal ng mga tao, mga Pilipino at mga dayuhan, kung saan ginaganap ang mga illegal gambling activities, kung saan ginaganap ang iba't ibang klaseng krimen? Ilang ektarya? At hindi nyo alam sa Banban bilang mayor? Your Honor, 7 point plus hectares po. So, 7 point plus hectares, you're a mayor of Banban Town, newly elected. Kayo po syempre ang nagbigay ng mga permits para magtayo ng mga malalaking gusaling yon. Syempre po, kilala nyo yung kapitan. Anong barangay po yung 7 hectares na yon? Your Honor, Barangay Anupol po. Kilala ko po yung kapitan. At Your Honor, yung mismong POGO po na operation po is nagbigay po sila sa akin ng provision license po from PAGCOR po. Then that's the only time po na binigyan ko po sila ng permit po. Second, third, and fourth floor po. At yung mga nahuli at nasagip na mga dayuhan at mga Pilipino ay alam nyong nangyari yon, di ba? Alam nyo na sila ay kinakalakal, sexually abused. Your Honor, before po nangyari po yung raid, wala po akong alam. After the raid po, doon ko po nalaman po. At
tinanong nyo sa inyong barangay captain na siguro naman ay kilala nyo, kaalyado nyo, kung ano po ang ginaganap sa 7 hectares na property yon kung saan malalaki ang mga gusali? Yes po, Your Honor. After the raid po, nag-form po kami ng isang team po to investigate po sana. However po, nung papasok na po sila sa loob to investigate po at para mag-gather pa po ng mga informations na from outside and inside po, hindi na po sila inalaw po pumasok po sa compound po. The whole 2 years that you've been the local chief executive at nandun ang mga nefarious, illegal, criminal activities in a barangay in your town, and you will say, wala po kayong kinalaman o wala kayong alam sa mga nagaganap? Your Honor, wala pong dumating sa akin na ini-report po. In fact, noong 2023 po, na-raid po yun. First, nung nakaraang beses po na na-raid po yun, nag-form din po kami ng isang task force po, isang team po to check. However po, kalagitnaan po ng aming investigation po, nasa korte na. Nung nasa korte na po, hindi na po kami nakialam. Pero bilang kayo LGU po ang may-ari ng lupa kung saan po nagtayo yung mga negosyante. So kilala niyo po sila? Your Honor, nag-divest po ako 2021 po. Yes, po. divestment, but you know them. Kilala ko po yung Huang Jiyang po, Your Honor. So kilala nyo, ano po yung negosyo ng inyong kadil na nagtayo ng mga gusali at negosyo sa lupa nyo? Your Honor, kilala ko po si Huang Jiyang at siya po yung nag-invest po dun sa mga buildings po. At after po ng raid, tinanong ko rin po siya ano nangyari. Sabi rin po niya sa akin, nasa korte na. Yun po yung naging usapan po namin nung nangyari po nung nakaraan po na raid. That's your conversation as landowner. But your concern as mayor, considering talamak, how do you say, anong salita doon na grabe ang nangyayari ng krimen sa iyong jurisdiction ay hindi po kayo nabahala? Your Honor, yung nakaraan po na raid po na company, tsaka yung company po ngayon is 2 different company po. Binigyan ko lang po sila ng lisensya po, binigyan ko lang po sila ng business permit po, Your Honor, nung nagkapagbigay po sila ng provision license po sa opisina ko po. Yes, At- bigay ng license, hindi nyo alam, hanggang renade sila. Alam nyo, pinasukan nyo, tumakbo kayo bilang mayor, at nanalo kayo ng ilang daang votes over your rival, and you're saying something that you're familiar because kayo may-ari ng lupa at kilala nyo yung tao, nagtayo ng malaking gusali, at nagkaroon ng raid na last year at hindi nyo alam na nagaganap ang mga krimen na yon right under your nose in the LGU which you had? Your Honor, lahat po ng naging operation po ng Pogo po sa Bamban sila po ay meron pong lisensya po na galing sa PAGCOR. In fact, itong last po na raid po ay meron pong 24/7 po na PAGCOR po nagbabantay po doon sa site. At sinasabi nyo na sa kaalaman nyo ay Pogo lamang ang nagaganap at yung mga nasa gitna ng mga dayuhan na natatraffic o sa Filipino ang salita ng traffic ay kinakalakal, binebenta ng mga tao, dayuhan man o Pilipino, ay wala kayong kaalaman at mismo yung barangay captain at yung mga tao nyo po sa LGU ay hindi po alam ang nangyayari? Your Honor, walang pong dumating po na report. In fact, before po nangyari, I think 2 weeks po before nangyari po yung raid, nag-invite po sila sa amin, kasama po ang LGU po, para sa isang open house po na visitation po. Nakakapasok naman po yung mga empleyado po ng LGU po doon. Wala rin pong dumarating po na report po sa opisina po namin. At meron din po kami ordinansa po, resolution po, na galing po sa Sangguniang Bayan po, na nirequire po namin, nirequire po ng konseho po, ang aking local police po, na pag na mag-report, mag-submit po sila ng report po in a weekly basis. Wala pong dumarating din po na report po sa amin na meron po nangyayari po na any crime po sa loob. Anong ginawa po nyo nung natuklasan nyo na renade sila, na may mga illegal activities dun sa lugar kung saan kayo ay parte dati, na sabi nyo nag-divest na kayo, and what have you done? Your Honor, gumawa po ako ng isang team po para mag-investigate po sana sa loob. However po, hindi po sila nakapasok. At gumawa rin po ako ng isang team po na galing po sa labas para imbestigahan po yung mga naging empleyado po sa loob, yung mga housekeeper po, na tinanong po namin sila, ano ba talaga nangyari? Meron po ba kayo nakita na tinatorture po? Unfortunately po, ang sagot po nila sa amin ay wala po. And 200 plus po kasing naging empleyado po na local po doon sa site. At one of the reason din po na sa housekeeper po kami nagtatanong kasi po I believe po yung mga housekeeping po nakakaikot po sila ng entire compound at kung meron pong mga crime po na ginagawa po kahit paano sila po yung makakuha po ng information po kaagad. Before 2022, Mayor Go, anong trabaho nyo? Anong ginagawa nyo? Although you said it in the hearing, I just wanted to hear it again. Ako po ay isang magbababoy po. Farmer po ako, piggery po yung negosyo Sino ko. po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-engganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? Sarili ko po. Childhood dream ko po. Childhood dream. Opo, ay gusto ko po na papakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo napanganak? Nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, Hilot po, at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo napanganak? Nakita ko po dito sa birth certificate ko po, Hilot. Hindi ko tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar
sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. Saan po sa Tarlac? Matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac Is that po. the barangay? Yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of, you're only 38 years old. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Which farm? Which farm? In what barangay? In what LGU? Opo, Barangay Virgen de los Remedios, Bamban Tarlac din po. Different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Nabenta po siya year 2000, hindi ko po maalala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na, ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa. Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung makasamahan ko po sa farm. And Sino po yung makasamahan nyo sa farm? Sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, nationality, at sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa Bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, okay. You cannot grow up alone from the time you were born. Opo. So the formative years from a time your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi lang pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan. So sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll be very honest. Opo. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dediretsuin ko na po. Kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami, because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number 1, I think, or 2, and I won in Banban, perhaps you even carry near sample ballot, we have to know. Di ba ho? So, if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino, and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng, kasi parang scripted. Kasi I was born on this is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote, R-O-T-E. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Opo. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschooled kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon, kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala nyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At bumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. At Excuse me, San Loren, kung pwedeng idagdag, kung kaugnay nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwento ng mahaba-haba ng konti in Kapampangan? Kasi syempre, kausap nyo sila sa sarili nilang lengguwahe. Madam Chairman, ang Bamban po ay Tagalog po. Meron din pong Kapampangan, pero yung mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Visaya po. Kasi ang piggery po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, San Loren, just for the record, may mga nag-observe na mga kababayan natin, pati mga netizens ng mga Opo. Kapampangan, yan po ang tanong nila sa inyo. Kasi Kapampangan po ang lengguwahe nila. Yes. Can Anyway, you San Loren, speak? please proceed. Thank you for that interjection. It's very helpful. Magsalita po kayo sa Kapampangan kung kayo lumaki sa... Madam You do. Senador, konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. Ang alam ko po, sobrang konti lang po. Di Okay. takla mo po. What Chinese language do you speak? Hokkien or Mandarin? I can speak Hokkien po. Okay, speak in Hokkien now. Bo? More. Tell us more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and tell us about your family in China in Hokkien. Family ko po in No, China. in Hokkien. Please tell us about your father who's from China and he used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you from China in Hokkien? We have interpreters and perhaps I can understand a little. Yes po.
Guay lao pe tui tai liok lai. Continue. Gua si Trung Quốc lang. Gua si Philippines lang. Tell us about your relatives. Pakikwento po ang mga kamag-anak ng iyong ama. San sa bansang Sina ang inyong ama at ano ang ginagawa niyo? Sinabi niyo embroidery, etc. Negosyo at mga kamag-anak niyo doon. Tell Sen. us. Lauren, before she answers, Yes. maybe we can ask Ms. Batay, our Chinese interpreter, just to Yes, interpret to yes. us what the mayor said. Thank you. Ms. Batay. Okay, so in English, the interpretation would be, my father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Your Honor, ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. What do you recall in 1986 when you were born? Your Honor. And why is it that you obtained your birth certificate? To be fair, sometimes people only have their birth certificates much later. But tell us the process of obtaining your birth certificate in what year? What year did you get your birth certificate? Your Honor, 2005 po. Yes. Sen. How Lauren, did if I you... may just quickly add to your Please, earlier please, question. proceed, Madam Chair. Mayor, may childhood photos ba kayo sa Bamban? Yes. Meron po, nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, meron po camera mga po. circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. In fact, hindi ko po alam na meron po pala akong ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and your workmates, playmates in your very exclusive and closed farm that you said, and your relatives in China and your father's relatives, and the time that you were born, 1986, hindi naman, okay, walang cellphone, but you must have photos and Yes po. proof of your homeschooling. Siyempre, pag homeschooled, meron pa rin yan mga report card, hard copy pa noon, hindi pa soft copy eh. Yes po, Your Honor. Hanapin ko po yung mga picture po. Pati So- po yung mga tao po, pati po yung mga empleyado po na kasama ko po. What was the situation, Mayor Go, noong 1986 when you were born? Where was your mother? Where were your parents? And saan mo binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama niyong lumaki ay sino? Fill in the blanks, please. Your Honor, 1986 po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po. Nung dahil baby pa po ako noon, lumaki po ako, may nakikita po ako mga kasama po naging partner po ng tatay ko po. At lumaki po ako sa farm, isa na rin po yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Rubilin po, nakasama ko rin po siya. Can you please state once again your mother's name? Amelia Leal po, biological mother ko po. And have you ever met her? Hindi ko po siya nakasama. Have you ever met her? Hindi po. From the time you were born, from 86, hindi po nyo na silayan. Hindi na po. And tinanong po nyo sa inyong ama o sa mga kalaro nyo kasamahan sa farm? Your Honor, how I wish po I have a perfect family po. No, we lead imperfect lives. So I don't want to intrude on that. I just wanted to make sure. So, sa pagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo, yan po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. At wala rin po, Madam Senador, wala rin po ako ibang citizenship kung hindi Filipino lang po. How did you obtain your birth certificate in 2005? Minigay po sa akin, hindi po ako yung nag-prepare po nitong birth certificate. Hiningi ko po sa tatay ko po yung birth certificate ko po. Was this discussed, Madam Chair? Did the PSA already look at the birth certificate? That was what was being discussed earlier, right, when I arrived? Yes. So that was, we will ask for the report from the PSA on the authenticity of that birth certificate. So tell us more. I know that time is up now. Tell us more in Hokkien, your childhood situation. I don't want to be intrusive, and there's no reason to explain about all of us have imperfect lives, but tell us about your childhood so we get to know you better, and your Chinese playmates, if any, Filipino associates or playmates, if any, and your family in China. In Fukien po. In Hokkien, Sen. please. Opo. Sa We farm, want to hear you speak your language. ang language ko po ay Tagalog po, Senador. Ako po ay isang Filipino. Sa Yes. farm po, ang gamit po namin lengguwahe po ay Tagalog po. But speak Hokkien. I just want to I hear can it. speak Fukien po, pero ang Yes. ginagamit po na lengguwahe po sa farm po ay Tagalog. There's nothing wrong with knowing languages. Yes, po. If you're good in Hokkien, speak it, right? For Yes, after po. all, your father's Chinese and you're half Chinese. Don't be ashamed of that. Opo, hindi naman po ako nahihiya, naman po ako na-ashamed. Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa Chinese language po. Kaya okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, then speak in Filipino. Opo. Briefly, please, Mayor, dahil malapit na tayo mag-suspend for Ay, today. opo, sorry po ma'am. Thank you. Just brief. Opo. Thank you, Madam Chair. Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy.
ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. Medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Madam Senador po, nung maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talagang malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po akong malala, pero wala po No, talaga I'm not akong asking malala. about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Any of us. I said 86 to 205. Between the day you were born and 9 years old, you would have some recollection. Ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y 5 years old eh. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. Huwag tayo magpilosopo po dito. I mean, Opo. obviously, I'm not asking you, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 205. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Just, magkwento, parang kaibigan. Parang nagpunta senador sa'yo, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay niyo dito? Napana kayo sa farm? How was your life when you were born? Ganun. Sino yung neighbors nyo, playmates nyo, paano yung pamilya, binibisita ka ng ama mo, ganun. Kwento lang. Madam Senador, As a Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Kaming go po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po namin empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po Ako, sila. aaralin pa ng mga abogado. Teka po, anything, when I say your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala ko pa yata isang abogado mo sa likod mo. Anyway, the first 9 years of your life, what is the first image that comes? Tell us about your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Opo, nasalo po ako ng farm. Di po ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. No, However, we're po, not talking about pinalaki po ako sa farm. imperfections or perfection. Kwento lang nga eh. Opo. 9-10 years po. Siyempre naman, Mayor, may maalala, 38 ka lang eh. Opo, sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. Hindi po naging normal po yung buhay ko. Asking nga normal or it's Madam Chair, I know that time is limited and I would want to get to know the mayor. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. We ask you the questions which I would ask normal people. I would ask you, Risa, tell me about your childhood, right? Sorry, in our childhood, I talk about my child. Yun lang. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. And if we ask you to speak about a foreign language, to speak in a foreign language that you are, nabihasa ka, ay, hindi, mas magaling po ako sa Pilipino. Ba't may kaya ako magaling sa Fokien? Kung magaling ka mag-Mandarin. Wala, maganda nga, marami ka na lengguwahe. I will leave it at that and I will ask more questions in the next hearing because ano ba ang ating pinupunto dito? Na dapat ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento na nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na deprive tuloy ang ibang Pilipino sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa, without judging you or prejudging you, na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. I'm not judging. I'm basing it on what I've heard and read, and I'm giving you the chance to prove that you are Filipino. Yes, so I will leave it at that. Thank you very much, Madam Chair, for the time and the patience, and I would like for her to submit the photos as you requested, the name of the teacher, and perhaps the teacher who helped her homeschooling, names of employees, their full names, photos, addresses, playmates, etc. You must have a neighbor who knew you in the 80s, right? Imposible mo walang may kilala. Hindi pwedeng sumulpot ko na lang ng 2005 tapos I'm Filipino, I'm here. Okay, yun po, I leave it at that. I'm not yet convinced but I really sincerely want to be convinced because it would break my heart if we have a foreigner who is an elected official. It would break my heart kung ganun. It's really a national security risk. So I'll be very strict with DFA and with TSA sa inyong you better straighten that out yung mga sindikato nandiyan sa mga ahensya ng gobyerno na nagbebenta ng mga birth